sa liwasan. Iba yun. Pero yung, bakit hindi ka pumunta sa EDSA, Kuya Parks? Hindi ko pinunta ron kasi ano, iba yung ano nila. Concert kasi doon. Iba yung gusto nila sa gusto natin. Kaya pala. Sino yun naman mo doon? Si Ka-Eric? Kasi, hindi, iba yun. Iba din. Hindi lang yun sa kinahilig. Oo. Pero yung nasa EDSA movement, iba yung gusto nila sa gusto natin. Ah. Hindi ang gusto natin, hindi yung paupuin ng presidente ni Sara. Yun yung maganda. Sila ayaw nila nun. Gusto nila sila. Iba yung panawagan ka pala nila. Yung panawagan nila doon. Kasi nung gusto nila pinawagan. Kaya nga ba, di ba, walang mention na Marcos resign doon sa kanila. Kaya Bawal pala. Marcos resign, bawal mag-mention ng Duterte o kahit ano, bawal ang political placards, bawal ang political speech. Ano lang? Wala lang. Panawagan lang. Panawagan ito ganyan. Pero wala pa rin mangyayari kapag ganon. Walang Walang mangyayari. Tanong lang sa kanila, kung ayaw nila ng Marcos resign, ano ang gusto ng rally nila? Maganda yung sa Mindiola, nung sa 21. No, yung sana, maganda na sana yun, nakaabante na. Sila, hindi sila sumunod. Yun lang, sayang. Maganda yung sa 21 sana. Kahit ang iglesia ni Cristo, nagma-Marcos resign eh. Ha? Marcos resign sila. Meron silang tarpaulin dun sa harap na malaki. Naglagay sila ng Marcos resign. Yung labik, baka natatakot lang kapag may maglagay ng gano'n na Marcos resign. Sa kabila, iba kasi ang gusto nila sa gusto natin. Kuya Parks, matanong ko lang, bakit hindi ka natatakot na sabihin na yun, gano'n si Marcos? Bakit ano yung... Lahat tayo, mamamatay rin tayo. So, mamamatay ka rin lang, gawin mo lang sa isa yung buhay mo. Yeah? Totoo naman. Oh. Tayo pupunta ron, Bongbong Marcos talagang bangag ka. Talaga yung adik yan si Bongbong Marcos. Ata nga sa Malacanang, gabinete lahat yan. Sila Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, dating ako speaker, puro adik mga yan. Yung dalawang magkapatid. Adik din yan si Rimulya, pati yung ombudsman na si, sila yung ombudsman na yan? Crispin. Hindi. Si Boying Rimulya. Ayan, si Crispin niya, Crispin. Malapit na rin mamatayan kasi may sakit yan. Yun lang. So, ito, tagahanga ni Kuya Parks, mga bayan. Parks, ano masasabi mo sa pagkanta ni Saldico? Para sa akin, yan ay napakabuti kasi si Saldico ang daan para malaman natin ang katotohanan kung sino ang mga nagnanakaw sa ating bansa. Dahil si Saldico ay sangkot sa anomalya sa gobyerno natin. At dahil siya ay sangkot, siya ay na magpapalabas ng katotohanan laban dito sa dalawang magpinsan na ito ng mga magnanakaw. At sinabi ni Saldico, meron siyang mga ebidensya at sana hindi siya mamatay nitong mga buang bago niya mailabas ang lahat ng ebidensya. Hawak ni Saldico lahat ng mga picture, lahat ng mga signature, lahat ng mga pangalan nila Bongbong Marcos sa pag-transfer ng pera. Sa pagtakaw nila, hawak lahat ni Saldico. At si Martin Romualdez, si BBM din ang dahilan kung bakit hindi umuwi dito si Saldico dahil pinigilan nila. Ayaw nilang pauwiin si Saldico sa Pilipinas dahil ayaw nilang mabunyag ang mga katarantaduhan nila. Pero dahil si Saldico ay nagigipit at nakita niya siya lang ang tinutulig sa mga tao, di ba? Napilitan siyang magsalita. At ngayon, overprotected naman ang tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro. Ayan daw AI, walang mga pasyan. So ang masasabi ko sa iyo, Claire Castro, isang kang abogado pero mukhang bobo ka naman masyado. No? Tata yung pagkabobo mo. So, pagligpit-ligpit na kayo. Kasi, kitang-kita na. At sinabi ni Saldico na kayo ay sangkot sa anomalasyon, pagnanakaw dito sa ating bansa. At ikaw naman, Ping Lacson, sa tingin ko, ang pagiging tuta mo ay malapit nang maputol ang iyong mga kadena sa liig. Biluin mo na naka-schedule yung Zoom meet nila. Para sa pagtanong, doon sa mga katanungan kay Saldico. Itong si Ping Lacson naman, ayaw niya, hindi niya itinuloy. Sapagkat nakikita nila na si Saldico ay hindi na nila kayang kontrolin at talagang magsasalita na si Saldico kung sino ang mga nagnanakaw. Kaya hindi nila itinuloy yung Zoom na yun. Yung pagtanong kay Saldico. Dahil takot na itong nasa Malacanang. Biruin mo, hanggang dito sa Ayala Prince, nilagyan nila ng bakod para lang hindi makalapit itong mga tao doon sa Mindiola. So, Mr. President, kung hindi ka naman takot, kung hindi naman totoo,
yung mga sinasabi ng taong bayan at pinsaldi ko sa'yo, hindi mo kailangan maglagay ng mga bakod sa kalsada. Tama. Kasi wala kang tinatago at hindi ka takot. Pero Correct. dahil guilty ka, dahil isa kang kawatan, isa kang magnanakaw na pangag, ay takot ka na pumunta ang mga tao dyan sa harap ng Mendiola at maglabas sila ng mga inayin nila at sa loobin nila. Tama. Diba? So ito lang ang may papayo ko at masasabi ko sa House of Representatives at ang Senate. Walang kwenta ang investigasyon nyo sapagkat pinapaikot ninyo ang mga taong bayan. Ano pa ba ang kailangan ninyong investigasyon? Sinabi ni Diskaya kung sino ang mga magnanakaw. Sinabi rin ni Congressman Toby kung sino ang mga sangkot. At ito ang mas malala. Sinabi ni Zaldico na si Marcos at si Zaldico ay sangkot at kasama sa mga nakawan sa gobyerno dahil aprobado ni Bongbong Marcos itong pagnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Kinukumbinsi ni Marcos itong mga nagnanakaw sa ating bansa. Hindi siya galit na merong magnanakaw. Noong panahon ni Marcos Sr., ang nagnanakaw para kay Marcos ay si Romualdez, na House Speaker din niya. Ngayon naman na si Bongbong Marcos ang presidente, ang nagnanakaw sa kanya ay yung House Speaker din niya na pinsan niya na si Martin Romualdez. Hindi masama magkamali. Ang masama yung nagkamali ka, alam mong mali ka, hindi mo tinutuwid ang iyong pagkakamali. Nagkamali na yung naunang Marcos at hindi na tama na magkamali pa rin yung ngayong Marcos. Diba? Kaya si Zaldico nagkamali siya sapagkat tao lamang siya at natukso siya ng pera. Pero dahil alam niyang nagkamali siya, hindi na niya kayang kimkimin sa konsensya niya ang kanyang mga nangyayari, napilitan siyang sabihin na siya inamin naman niya kasama siya sa mga nakawan at ang nagpulong-tulo nun ay si Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So para sa akin, isang bayani itong si Zaldico. Dahil si Zaldico lamang ang magpapatunay na talagang si Bongbong Marcos ang nagpasimuno ng nakawan sa ating bansa. Yun lamang. Kuya Parks, hindi sila naniniwala sa mali-malitang ibinunyang ni Zaldico. Ano yung mga masasabi mo? Totoo yan na mali-malita yung pera. Yung dating mga resource person na pinatawag sa House of Representatives pati sa Senate, sinabi rin nila yan, minention rin nila yan na mali-malita ang perang hinahatid nila sa bahay ni House Speaker dyan sa Taguig. Mali-malitang perang hinahatid nila every day. Nasa 50 na maleta ang hinahatid nila araw-araw. Ngayon, sinabi rin yun ni Zaldico at merong ebidensya si Zaldico sapagkat nakita niya at pinakita niya yung maleta na dinideliver niya. Merong mga date at merong mga pangalan kung sino ang nag-deliver at kung saan papunta yung pera. Lahat yun ay pirmado ni Bongbong Marcos at nandun ang mga pangalan ng congressman na kumuha doon sa pera. So yun po. Bakit? Kaya Parks, ito kasi, sinasabi nila wala naman daw talaga tayong magagawa kasi mahilig sila sa bend the law, change the law. Kahit anong sasabihin natin tungkol sa kanila, hindi naman daw manana kasi yun nga, i-bend the law nila. Ano Okay, so siguraduhin nyo lamang na habang buhay na kaya ninyong baliktarin ang batas. Siguraduhin nyo lamang na habang buhay ay kayo ang nasa posisyon. Dahil kapag nagkataon na nawawala ang piling ng katarungan at bumagsak ang timbangan sa inyo, taong bayan mismo ang mag-iimbestiga sa inyo at babalatan namin kayo pag nagkataon na nawala ang piling ng katarungan at bumagsak ang timbangan ng hustisya, taong bayan ang kukuyog sa inyo. Kaya panatiliin nyo at siguraduhin nyo lamang na habang buhay kayong nasa posisyon. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Solusyon po ba ang people power? Solusyon ang people power. Yan ang magiging solusyon at yan ay dapat gawin natin dito sa ating bansa dahil sa tingin ko ang mga politiko ay hindi natututo at hindi rin sila natatakot sa ating mga Pilipino. So kailangan natin gawin ang people power at meron natin gawin. Dapat natin gawin ay bigyan ng leksyon. Leksyonan natin itong mga politiko dahil pangalawang people power na po ang ginawa natin mula kay Marcos Sr. hanggang kay Erap Estrada pero walang nagbago sa mga politiko. Mas lalo lang silang nagnakaw at naging kahaman. Kaya dapat sa tingin ko, kailangan maibalik ang death penalty sa ating bansa at patayin ang lahat ng politiko na mapapatunayan na nagnanakaw sa ating bansa at nagpapahirap sa mamayang Pilipino. Kuya Parks, ano ba ang kailangan natin gawin para ang ating Pangulo ay tingin niya ang mga panawagan na siya'y mag-resign? Kasi ilang beses na pong mga rally na nagaganap dito parang walang epekto. So dahil nga makapal ang mukha ni Bongbong Marcos, mas makapal pa yung pagmumukha niya
sa hollow block ng flood control project, alam na niya na milyon-milyong Pilipino ang nagrarally araw-araw at lumalabas sa kalsada para ipakita na ayaw nila sa Bongbong Marcos na bangagtayan, hindi pa rin siya bumababa sa pwesto sapagkat meron pang natitira na pera at budget ang Pilipinas at hanggat hindi na nauubos yan, ilipat doon sa ibang bansa, hindi siya bababa sa posisyon niya. Yun. Kuya Parks, ito pinapakita nila na ito daw, kaaliado daw dati ni Tatay Digong itong si Saldico. At parang dinadivert na naman nila. Ano yung masasabi mo dito? Etong administrasyon ito, mahilig sila magpabalik-balik. Napansin naman natin mga kababayan, lahat ng problema at tanong sa kanila, binabalik nila sa mga Duterte at sa Davao para paikutin ang mga tao. Huwag na po natin ilokohin ang ating mga sarili. Huwag na po natin idamay ang nakarang administrasyon dahil ngayong administrasyon ang nahuli na magnanakaw. Una-muna sa lahat, hindi kaalyado ni PRRD yung si Saldico. Dahil yung matanda, yung dating presidente, yun yung presidente na walang pwedeng dumikta sa kanya at magtuto sa kanya. Dahil ginagawa niya kung ano ang gusto niya. Tama. Salamat, Kuya Parks. Kuya Parks, maraming salamat sa pag-conduct ng interview. So ano yung mga... panawagan na lang natin. Yan, panawagan natin sa mga kababayan natin Pilipino at una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga Iglesia ni Cristo. Talagang grabe sila. Sumuporta at umanap ng justisya sa ating bansa. Kita naman natin, kahit gano'ng kainit ang araw, nandiyan sila, nagbibilat sila. So, talagang naniniwala ko na ang Iglesia ni Cristo ay mayroong pagkakaisa. Sa lahat na nakikita kong rally, itong Iglesia ni Cristo, kakaiba sa lahat ng mayroong rally. Wala kang makikita ang basura, kahit mainit yung araw, nandyan pa rin sila, kahit wala silang payong, nagbibilat sila sa araw. So, makikita talaga natin ang INC, ang Iglesia ni Cristo, ay naghahanap ng katarungan at justisya sa ating bansa. Maraming salamat, Kuya Parks. Pilipinas. Sukran. Pilipino, mabuhay. Mabuhay.